Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay narito sa aming dating treasure site para i-confirm gamit ang ating scanner ang Proton Elic, kasi noong unang pagpunta namin dito ay locator at mga manual na gamit ang ginagamit namin at hindi tayo makatiyak, kaya kailangan natin ng scanners. Dito ay merong mga kanji markers, merong arrow, dalawang arrow ito sa bato na visible, merong dots, merong big holes at rectangular hole sa front ng bato. Mamaya na atin yan i-decode. At sa likod naman ito ay ito, stone map. Ito ay isang stone map, hindi lang isang kamote ang nakabaon dito. Sa palagay ko 3 kamote. Ito kasi ang tinuturo ng stone map, kaya nga lang hindi natin alam kung nakuha na ang iba dyan, kasi matagal na itong ano na to, matagal nang merong mga nagukay dito, kaya pwedeng nakuha nila yung isang kamote or dalawa at sigurado meron pang natira ito. So ayon dito sa stone map ay merong tatlong kamote ang nakabaon dito. Ito, ayan yung kanji diyan, yan ay kanji sign for Japanese measurement standard, yung tinatawag na ken. One ken is 2 meters. So dalawang ken pwedeng 4 meters ang distance. Pero merong supporting arrow, dalawa. So bawat arrow pwedeng 14. Ang dalawang arrow ay 14, pwedeng 10 din, pwedeng 10. Kaya maraming distances. Kapag wala tayong scanner ay maraming distance ang lalabas sa analysis, hindi lang isa. Sa scanner ay medyo mababawasan ang ang paghuhukay natin kasi ma-pinpoint ng scanner ang digging spot. Yan lang ang maganda sa scanner. Pero kung wala tayong scanner, kailangan talaga natin matuto sa analysis. Ayan, so kung analysis lang, yan papunta kasi ang bato niya ay may tulis, ayan no. At sa harapan ng tulis na bato ay merong rectangle hole sa baba niyan. Okay, so hang on mga katiyats, atin to i-analyze muna. Ito yung rectangle hole. So nakaharap siya sa ayan ang direksyon, nakaharap siya. Nakaharap siya kung saan nakaturo yung dalawang arrow. So sigurado tayo na diyan nga sa unahan. Sa distansya lang tayo merong mga choices. Kung manual lang or analysis. Pero kapag ito na nga, meron tayong magandang gamit, pwedeng ma-pinpoint yan. Kaya analyze muna natin. At kung analysis ang ating pagbasihan dito, mga katiyats, sa dulo ng bato ay malaking bilog, merong maliit, pero ang hugis ng bato ay pointed pa ganyan. So dito sa bilog, nagsabi itong bilog na merong item sa papunta sa harapan. Isang bilog na maliit ay pwedeng 5 meters or 5 yards. Ganon din ang sinabi ng isang bilog na malaki ay 5. Okay, so initial distance natin ay pwedeng 5 meters ang pinakauna sa analysis yan. Ngayon dito ay mayroong
nakaganyan. Itong parang R na nakaganyan, yan ay Ken. Ang Ken ay 2 meters. Japanese measurement yan. So 2 meters ang Ken, dalawang Ken, so 2 plus 2 equals 4. So pwedeng 4 itong 5. So isang hukay lang ito, isang test dig ang 4 and 5 sa front. Okay, pero merong dalawang arrow dito sa ulihan. Dalawang arrow yun, nakaganyan, nakasunod-sunod. So bawat arrow, dahil maiksi, ay pwedeng 5 or pwedeng 7. Pwedeng 7, pwedeng 5. So meron tayong dalawang distansya, 10 dahil dalawang arrow. Kung 5 ang arrow ay 10 kasi dalawa. At kung 7 naman ang arrow, that is 14. So meron tayong additional na dalawang distances. Galing sa 4 and 5 ay merong 10 and 14. So pinakamalayo ay 14. Yan ay sa ating analysis. At sa harap nito, itong bato ay merong parang rectangle na butas, so nakaharap pa rin yan doon papunta sa harapan. So yung karamihan ng square, rectangle, yung tinatawag na one pole sa Japanese is 5 meters or 5 yards. Kaya kung one pole ang pagbasihan natin sa rectangle, ay pasok siya sa unang distansya natin na 5 meters. Second distance is 10, third distance is 14 meters. Ito ay sa analysis, hindi tayo gumagamit nito ng scanners or mga locators. Ngayon ay tingnan natin sa ating mga gamit sa scanners kung papasok itong mga computation ko dito na 5, 10, and 14. Yan ang mga digging spot, 3. Tingnan natin kung papasok yan sa ating scanners. Okay, so ito yung harapan ng ating marker. At ang unang gawin natin dito ay scan natin ang harapan kung merong malakas na detection. Kasi ang ating analysis ay nag-start sa 4, 5, 10, and 14. Kaya ito yung harapan. Yan ay 3 meters, 4 meters distance. So pwedeng dyan. At naghukay na nga dyan sila kadiyat sa harapan mismo, pero walang nakuha. So ibig sabihin ay may distansya. May distansya ang item, ang kamote na tinatawag. At pangalawa ay iskan namin ang 10 meters. Ito. Okay, so ito yung 10 meters at meron siyang medyo mataas. Ngayon tinuturo ay 14 meters ang tinuturo ng scanner na distance. Kaya ito ang aming i-detect ngayon. At dito ay very surprising, amazing ang result. Merong mataas-taas na value. Mataas na value ito, pwedeng meron. Hindi lang natin sasabihin kung ilan ang value, pero medyo
okay siya. Kapag sabihin natin na okay, that is more than 60%. Ito, makikita nyo dito sa ating monitor, mga ka-TH. Ayan, pataas ng pataas yan ang value. Aabot siya sa 5 digit. Ayan. So yan ang ating na-scan. Medyo solid siya. Hindi katag-katag yung pula. So maganda kapag ganyan, solid. Okay, so sa ano naman niya, magnetic scan, ayan, no? Lahat umiilaw ang LED, kaya malakas. Maganda ito, very promising. At kami pauwi na mga ka-TH, okay na ang ating araw sa ngayon. At kung balikan natin ang ating analysis kanina, ang ating mga distansya na sinasabi ay 5, 10, and 14. At pasok ang ating 14 sa analysis. Kaya ang analysis ay hindi yan matatawaran. At hindi pwedeng hindi kasama sa treasure hunting. Kasi dito nakita naman natin na pumasok yung analysis ko sa 14 meters. Okay, so maganda ang ating resulta sa scanning sa araw na ito. At kami magpaalam na mga ka-TH. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel. God bless us all.